Sa isang nakakagulat na balita, ang puwersang Ukrainyano ay gumawa ng isang katalinuhan na tila isang larong aalsa sa loob ng digmaan, isang lihim na operasyon na hindi man lang naamoy ng Moscow. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik nilang isinakatuparan ang plano at ngayoy gumimbal hindi lang sa Kremlin kundi sa buong mundo. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa pinakabagong operasyon, inilunsad ng mga militar ni Volodymyr Zelensky ang daan-daang mga drone sa iisang layunin, durugin ang mga mahahalagang depensa ng puwersang Ruso. Hindi ito basta-bastang atake, ito ay coordinated, matalino at isinagawa sa gitna ng dilim gamit ang teknolohiya at diskarte na parang sa pelikula. Ang mga drone na ito ay may iba't ibang klase. May mga surveillance drone na kumukuha ng eksaktong lokasyon ng radar system at may mga attack drone na kayang magdala ng mga pampasabog na high precision. Lahat ng ito isinabay sa isang malawakang diversion strategy upang lituhin ang depensa ng Kremlin. Ayon sa mga ulat mula sa Kyiv, tinarget ng mga drone ang mga command center, radar installations, anti-aircraft batteries at iba pang mga pandigmang armas at depensa sa loob mismo ng mga teritoryong hawak ng Russia. Ang dating matibay na depensa ay nalumpo at ito ang pinakamalaking pangamba ng Moscow, na ang isang bansang kanilang inaakalang mahina ay nagiging mas matalino, mas agresibo at mas handang lumaban anumang oras, na talagang nagwala ng todo ang mga drone ng Ukraine sa mga oras na ito. At lahat ng kanilang mga nadaanan sa balwarte ni Pangulong Vladimir ay winasak ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila alam habang tulog ang mga tropang Ruso ay lumiliyab na pala ang kanilang mga pandigmang armas sa loob lang ng ilang minuto. Ang pangyayaring ito ay naganap habang kampante ang mga tropa ni Putin sa kanilang mga kampo, kung saan nakatago ang ilan sa pinakamahahalagang pandigmang sandata, na habang ang lahat ay tahimik, sunod-sunod na pagsabog ang gumising sa katahimikan, tila ba may multong dumaan at sinindihan ang mga malalakas na depensa ng kalaban. Hindi rin nakaligtas ang dalawang Su-30 fighter jets ng Moscow, mga high-tech na eroplano sa digmaan na nagkakahalaga ng tig $50 milyong ang bawat isa, ay winasak lang ng mga drone ni Zelensky na hindi nila nakita ang mga papalapit na mga armadong drone na wawasak sa kanilang pinakaimportanteng pandigmang armas. Ayon sa mga ulat, habang lumilipad sa taas ng Black Sea, ang mga Su-30 fighter jets ng Russia may multo na biglang umusbong mula sa tubig at tumama sa mga fighter jets ni Putin. Isang Ukrainian Sea drone armado ng bomba ang tuluyang nagpabagsak sa dalawang halimaw sa himpapawid. Nasa isang iglap ay naging abo ang mga teknolohiyang ito sa dagat. Sa paningin ng militar, ito ay hindi lang simpleng pag-atake, ito ay strategic humiliation, kung saan ang dalawang mamahaling eroplano na tig $50 milyong ay sinira lang ng drone na wala pa sa kalahating milyon ang halaga. Ito ang bagong mukha ng labanan, asymmetric warfare, kung saan ang maliit, matalino at mabilis ay kayang patumbahin ang malaki, mabigat at mahal. Ang mga kaganapang ito ay hindi basta simpleng tagumpay para sa Ukraine, ito ay problema, isang malaking problema na lalo pang nagpapabigat sa kalbaryong kinakaharap ngayon ni Vladimir Putin, sapagkat hindi lang mga ordinaryong pandigmang armas ang nawasak. At ito ang masakit para sa Moscow, ang makita ang kanilang mga mamahaling sandata na pinaglaanan ng bilyong halaga at dekadang research ay napinsala lang ng mabilis, na ang kanyang imahe bilang isang malupit na leader ay unti-unting nauupos habang ang kanyang mga sundalo ay nabubulaga, walang alam, at natutulog habang ang kanilang mga kagamitan ay dinudurog na. Sa kabilang anggulo, ang Pakistan ay naglunsad na ng mga missile para mapahusay pa ang paggamit nila sa mga malalakas na armas na ito at upang paghandaan ang posibilidad ng isang matinding digmaan na lalo pang nagbigay ng matinding galit sa India. Isang hakbang na sa unang tingin ay para lamang sa depensa, ngunit sa mata ng kanilang kalaban, ito ay malinaw na banta na ang rehiyong matagal ng puno ng tensyon, ang bawat kilos, ang bawat pagpapakawala ng mga missile ay maaaring maging hudyat ng panibagong dilubyo. Ang bombang inilunsad ng Pakistan ay hindi basta-bastang sandata.
Ito ay isang ballistic missile na kayang magdala ng nuclear warhead. May kakayahang tumama sa loob ng ilang minuto at pumatay ng libu-libong tao sa isang iglap. Ayon sa pahayag ng militar ng Pakistan, ito ay bahagi raw ng kanilang routine readiness test, isang paninigurong paghahanda upang umatake ng malakas kung tuluyang lumiyab ang apoy ng tunggalian. Pero sa India, ang mensaheng ito ay tinanggap hindi bilang pagsasanay, kundi bilang paghamon. Isang tahasang senyales na ang Islamabad ay handang gumamit ng mga nakakatakot na mga missile kung kinakailangan. Hindi na bago ang bangayan ng Pakistan at India. Sa loob ng maraming dekada, ang dalawang bansang ito ay paulit-ulit ng nagbabantaan, naglalaban sa Kashmir at nagpapaligsahan sa pagdevelop ng mga nuclear. Ngunit sa pagkakataong ito, ang timing ng missile launch ay kapansin-pansin. Kung saan sa gitna ng kaguluhan sa ibang panig ng mundo, tulad ng sa Ukraine, Middle East at South China Sea, ang Pakistan ay tila sinamantala ang sandaling ito upang ipakitang hindi sila magpapahuli sa pandaigdigang armadong tensyon. Dahil dito, agad naglabas ng pahayag ang New Delhi. Ayon sa kanilang Defense Ministry, ito ay isang irresponsible act na maaaring magdulot ng hindi inaasahang paglala ng tensyon. Sa likod ng mga formal na salita, naroon ang babala. Kung gusto ng Pakistan ng digmaan, handa kami. Na ilang oras lang matapos ang missile launch, itinaas na ng India ang alert status sa mga border zone, partikular sa Jammu at Kashmir. Mula sa langit, makikita ang paglipad ng mga combat patrol jets. Habang sa lupa, dumami ang mga armored vehicle. Ang senaryo ay tila isang pelikulang lumalapit sa climax at ang mundo ay nanonood sa kanila. Ngunit ano ang tunay na layunin ng Pakistan? Dahil ayon sa ilang analysts, ito ay bahagi ng psychological warfare, isang klase ng pressure na hindi umaasa sa aktwal na labanan kundi sa takot. Sa isang panahong may sunod-sunod na giyera sa iba't ibang bansa, nais ng Islamabad na ipadama sa mundo na may puwersa sila, may kakayahan sila at hindi sila aatras. May mga nagsasabi rin na baka may panloob na tensyon sa Pakistan, krisis sa ekonomiya, instability sa politika at kinakailangang magpakita ng external threat upang mabaling ang pansin ng publiko. Ngunit anuman ang dahilan, isa lang ang malinaw. Ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at India ay posibleng pumutok na at muling nagbabanta sa seguridad hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Dahil kapag ang dalawang bansang may nuclear weapons ay parehong nagtaas ng kamao, ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng maging dahilan ng isang pandaigdigang trahedya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa malupit na ginawa ng Ukraine kung saan milyon-milyong halaga ng mga depensa at mga pandigmang armas ni Putin ang winasak nila? At ano sa tingin mo ang patuloy na pagpapakita ng lakas ng Pakistan, lalo na ang paglulunsad nito ng mga ballistic missiles para mas mapahusay pa ang kanilang kakayahan sa paggamit ng mga bombang ito? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo.